Okay, now sa next example naman natin, dito ang gagawin natin sa another if else natin, we will check yung character type natin. So tatawagin natin siyang character type checker. So titingnan lang natin kung uppercase, lowercase, or special character ba ang nilagay ng user natin. So let's say for example, ang gagawin natin is, babalik ko lang pala, since kailangan natin ng scanner. So, same thing, ibabalik ko yung scanner natin. And then, dito, magkakaroon ako ng system.out.print. Okay, so ang gagawin kasi natin dito, we will ask yung user natin to enter a character. Yan. So, mag-enter tayo ng character. And then, since character yan, so ang data type natin will be char. And then, yung variable natin, ch, short for character. Then, we will call out yung input natin. Tapos, gagamit tayo ng next. And then, that, since character to guys, gagamit tayo ng char at. Yan. Tapos, ilalagay natin yung 0 dito. So, para saan yung char at natin? So, kapag kasi ginawa natin guys, naglagay ka ng letter D dito, ang D na yan nasi-save siya. Okay? So, ang magiging index niyan ay 0 siya. So, in array kasi, or sa mga datas natin, nakasave siya as index 0. Kapag, for example, pangalan ay Dean. So, each character natin ay nakasave po siya sa index. So, 0, 1, 2, 3. So, since character ang kinukuha natin, single lang naman yung kinukuha nyo. So, nakasave yan automatic sa index 0 po natin. Kaya, 0 yung nilagay natin dito. Okay, so yung next naman is magkakaroon tayo ng if dito. So, sa if natin, ay kukunin natin of course yung variable kung saan natin ilalagay yung character natin. Sasabihin natin, if yung character natin is greater than equal siya sa A, and ang character natin is less than equal siya sa capital Z, ibig sabihin yan, chine-check niya all capital letters natin from A to Z. Now guys, if you are using character, every character po, bibigyan nyo siya ng single quotation. Okay, so kasama po yan sa syntax natin. Once na you are using yung character, gagamit po kayo ng single quotation po. Okay, so next is, ang gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng system.out. Tapos, ang next naman is lalagay natin uppercase letter. Since uppercase yung chine-check natin dito. Now, try naman natin ngayon yung else if natin. So, sa else if natin, kakopy lang natin to. So, since ito is for capital, gagawin lang natin siyang small letter A and small letter Z. Then, kakopy nyo lang to. Paste, and then, papalitan nyo lang ng lower case letter. Okay, so after nun, magkakaroon tayo ng another else if. So, yung susunod na condition, so ang gagawin natin dito, 0 to 9. So, ibig sabihin, ang character ngayon natin ay digit siya. Then, yung last part, yung else natin, sa else natin, paste lang natin, copy, then paste. Ito naman yung tinatawag na special character. So, kapag hindi siya pumasok into upper, lower digit, automatic special character po yung character na nilagay ng user natin. So, i-run natin yung program. So, lagay tayo capital A. So, uppercase. Okay, so lagay tayo capital G. So, uppercase yan. So, next naman,
lagay tayo small letter F. So, lowercase tayo. Then, maglagay naman tayo ng number like 9 or sabihin natin 5. So, digit yung lilitaw nun. Then, next naman, lagay tayong special character na at. Then, lilitaw ay special character. So, ito yung example of if, else, else natin or yung conditional statement sa Java natin knowing kung ano yung tina-type ng user po natin.